Nababaan ako ng tawag mga boss. Binababa oh. Tawagan ko yung ano, yung pinikapang ko. Boss. Sir. Bakit po? Anong ano, hindi kasi makontak yung magre-receive bossing. Andito na kasi ako eh. Ano ba sabi niya? Ay hindi po. Tawagan niyo na po kasi ano po. Yung po bigla siya nag-block sa akin. Nag-Gcash ba kayo sa kanya, boss? Nag-Gcash kayo sa kanya? Wala po. Wala po. Bakit? Wala kayong sinend sa kanya. Bakit kayo binlock, sir? Hindi. Itong item, sir, ibabalik ko dyan sa inyo po. Para makuha ko po yung 1.5 ko po na pinang-abono po. Sige, pwede. Tanong ko muna sa gwardiya kung may ano ha. Pero tingin ko, boss, wala na to. Alanganin na to. Kasi binlock eh. Hindi ka naman niya ibablock kung walang problema sa transaction nyo, di ba? Tsaka, sir, pwede magtanong, Chip. Meron ba rito ano, Tower 2 Unit 98? Wala po na. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the real. Salamat po. Sobra na yan, ma'am. Kasi ano po, salamat ma'am ha. Wala, okay na yan, ma'am. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Nag-text sa'yo pa abono sa 1K. Oo. Gulat nga ako, sabi ko kay Doc to ah. Bunusan ko. Get something from nothing. I sit here. Yo, what's up mga boss? Good morning. Welcome ulit sa ating panibagong vlog. So, challenge natin ngayon ay ano, puro abonong booking yung kukunin natin. Pwedeng sabayan, pwedeng hindi, basta puro pa abono. So, may booking na ako. Tara, pick upin natin. Let's go. What's up, boss? What's up? Tagig, boss, tagig. Tagig? Baka may tagig ka pa dyan. Wala, kanina dalawa. Tinigsama yan, boss. Ha? Tinigsama. Hindi, isa lang to abono eh, 2,190. Padala mo na yung iwan. Ay, yung ano, naiwan. Dali mo lang, padala mo nila sa kanya. Nakakuha na? Ha? Nakakuha na kami. Ah, ito nakakuha. Kaya yan, boss. 1922. Ha? 1922 po. 19? Apa, 22. Less na po yung shipping pay. Hindi, ano, 2,1 to eh. Apa. Bali, binawas ko na po yung shipping pay. Kuya, anong lugar yan? Okay na, sir. Tapos, saan yung ano ko? Ito yung dalawa? Ay. Ayan na. Okay, Paps, ingat ha. Itong sticker ko, malupit to, Paps. Ayun, dalawa. Hindi ko to pinagawa. Ano, in-sponsor lang to sa akin. Taga ibang bansa na gano'n na ito sa akin. Mas may malaki pa dito. Kano yung ganun kalaki nun? Tsaka iba yung pagkagawa nito. Tingnan mo, ibang ano siya. Ay, mat. Oh, Paps, berahin ko na to, Paps. Ingat ka. Yan. Ingat. Uploadan mo na lang, uploadan. Ha? Oh. Banlat. Wala silang pasok ngayon. Kasi Lunes, wala din. Ingat. Okay na mga boss, nakakuha na tayo ng booking. Abono ng 2-1. Ano ba to? 2-1. Abono ng 2,190 mga boss.
papuntang Taguig, Tandansora, Taguig. So yung may nakuha ko ng ano na booking ulit na kasabay natin mga boss, abono 13 plus papuntang Taguig din para dalawang abono yung dala natin. Oras mga boss ay 12:05. Tara, let's go. Sana makarami pa mga ambon. Hello. Yan po kayo, sir. Dito sa may red gate na maliit boss, tabi ng gray na number 6. Okay. Siguro nakaano na ata kayo sa akin. Sige, sir. Palabas na ako. Okay po. Sige po, sige po. Boss. Tawagan nyo yung receiver ko, boss. Lipe. Call nyo na lang. Pero katest ko naman. RJ. Opo, repeat buyer ko naman na yan. Max ano sir? Max out, sir. Naka-pick up na rin ako niyan. Dito rin yun eh. Siguro isa lang kayo dyan, no? Sa akin din yun, nakaregister naman ko rin. Lalaki din yun na pick upan ko nun. Gulat nga ako eh, kasi alam niya yung gate eh. Kasi na ano na ako dito, naka-pick up na. Dito din yun. Birit. Hindi masakot pa contact. Pampalakas ba yan, boss? Yes po. Sa pan-sex ba yan? Opo. Pwede sa Viber. May Viber ka ba, boss? Wala, boss eh. Wala siyang Viber, sir. Dead spot ba sila? Dead spot daw. Text. Wala silang signal. Mahina. Dat labas siya para maano. Hindi siya maka-reply sa akin. Kasi naka-wifi yata tayo sila. Naka sa Viber, sir. Di pag ano boss, ikaw na lang i-chat ko. Ah, Tawagan ko tapos sabihin mo nandun na lang ako ha. pero on the way. Ganun na lang. Sabi mo on the way na rider. Para Kailangan ko na lang din kayo, sir. dalawang box no? Paano pag isa lang box? Ano lang po, 580. Abot na. Dali niya naman makita, sir eh, kasi okay na kami ng lalamog. Nakailang ano niya na siya dyan? Opo, Tama pa. naman yung pin niya. Opo, 1160 no? Tatlong ano na siya. Pangatlong deliver ka na, sir. Nakailang order na to sa? Ibig sabihin Okay na po to. Ibig sabihin gamit na gamit niya to o siguro nagbebenta rin siya nito. Ewan ko, buwan-buwan yung ano niya eh. Oh? Nagsimula siya noong July. So wala naman side effect to boss pag Pag may ininom. sakit ka sa puso o kaya may diabetes ka, bawal yan Ah. sa'yo. Pag wala ka na nung dalawang kong nabanggit na sakit. Diabetes, wait, sakit sa puso. Sige sir, sige. Thank you, thank you. Okay na, sir ha. Pag ano boss, pag di ko rin siya matawagan, tawagan kita para chat mo siya, sabihin mo nandun na ako ha. Thank you boss. Okay na mga boss, item pick up tayo, abono na naman, 13 plus mga boss. Parehong abono, parehong dalawang Taguig. Yung isa pagkain, yung isa pampalakas. Tara, let's go. Shoutout pap. Shoutout sa asawa ko ha, mga anak ko. Ingat to sa. Doon, ano tayo doon? Sige. Saan ka papunta? Sa may ano, Moro. Saka Pasig ko na. Pasig. Taguig na yung akin eh. Pasig? Doon tindahan ko. Ortigas ka? Tigas. Ortigas na ako. Dalawa to, dalawang abono. Papuntang Taguig. Ito, tsaka pagkain sa loob. Paps. Mauna ako. Ha? Salamat, Pap. Challenge ako ngayon, vlog ko ngayon eh. Yun. Puro abono ko kunin ko. Oo nga, ngayon, abono. Idol. Yun, salamat po. Ingat ha. Ingat. Pagkain pa na yung akin eh. Pap.
Kala tayo ni Pops. Let's go! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ma'am, deliver. Evelyn Kalakar. Ito. Birthday nyo, ma'am? 2190 po. May sukli ka pa 10 pesos. Oh, salamat, ma'am. Okay na mga boss. May tip pa tayo doon na 10 pesos kay ma'am. Boss. 1368 sir. 1368. Salamat boss. Wala kasing signal sa loob ng bahay na. Kaya pala di matawagan. Thank you sir ha. Thank you. Okay na mga boss, drop na. Up na tayo ng booking. Abono pa rin syempre. Update na lang. Dito na nagsimula ang transaksyon namin ni seller. Diyan na lang sa taas. Taguig going to Pasay ang booking. Abono yung booking na 1.5 pero wala daw aabonoan sabi ni seller. Ano sabi ni ni buyer? Abono daw boss no? Ha? Abono yan. Alam, wala siya sinabi abono. Ano ba sabi niya? Wala, pero sinabi niya Pipikapin ko lang. Pero wala siya sinabing abono. Walang babayaran. Dito parang nalilito si sir, parang may Pwedeng kakaiba. tingnan ba boss? Buksan ko yung plastic? Oo, para makita natin. Tawagan ko na rin siya. Sharon ba? Sharon kasi nakalagay. Binler ko si sir para sa privacy niya. Layo. Dito tinawagan ko yung nagbook na scammer. Boss, ako yung rider boss. Nalalamove. Picture naman. Ito, check ko boss yung item. Nakita nyo na po. Okay naman sir, wala naman ako. Pipikapin ko lang to sir, no? Okay, sige sir. Okay na, maganda. Night na, ano ba yun? Sabi mo walang basag yung print. Walang basag yung print. Po? Nakanos po sa inyo yan. May babayaran. Anong babayaran ko? Magkanong bayad nito sir? 1.5. Ano po yung 1.5 po yan nakalagay po yan, nakanote po sa inyo. Apo, 1.5. 1.5 babayaran ko sa'yo. Apo, abono yata. O, abono nga. Bali, 2 tao pala ang kausap dito ni sir sa transaksyon na to. Kasi ating yung kausap ko, hindi mismo si kuya. Pero Ating magkapatid kondo na. sila. Apo. Ating yung ating kausap ko kanina. Sige sir, okay. Pick-upin ko na po 1.5. Bali, tawag na lang po kayo pag nandito na kayo sana. Sige po sa location. Bali po magkano po lahat kung pumatak sa PNCP. Ano to sir, 1.5 tsaka 1.5 yung ito no. Apo. 1.5 tsaka 242 bali 1.742 sir. Sakto naman to, 2.5 na may pinadala, piniwan sa akin. Andun yung shipping sa 1.5. Sige sir, sige po. Tawag na lang ako sir. Salamat. Balik ko na sir. Balot ko na, picture mo. Sige. Picture ako na lang boss. Okay. Anong size yan sir? Large. 1.5. Pero sa conversation, sa marketplace mo ba yan binenta? Apo.
Magkano talaga, 1.5 talaga benta mo? May ano? O tinawaran? Tinawaran. Magkano benta mo dun sa kanya? 1.6. Tapos tinawaran ng 1.5. Kaya ayun. Para ano, wala na rin to sa lagayan ko. Okay to kuya, kahit magulo na. Nag-chat siya. Ito yun, no, boss. Titinda talaga kayo ng ano o ano lang? Opo, ayan yun. Gamit lang, nagbenta lang kayo ng gamit nyo, boss. Resell po. Ano oras po kayo nagbabiyahe kuya? Maaga pa eh. Tapos hanggang ano oras pa yun tapos sa biyahe? Mga alas 6 siguro. Kumbaga 8 AM to 6 PM. Hapa pala. Walang tigilan niya kuya. O parang nag-aantay-antay kayo na... Antay din minsan pag ano. Ano? Ay, okay na. Sa inyo dito, sir? Diyan sa looban? Opo, sa loob po. Pag ginabit ko kasi yung library, ito mismo yun kuya. Kung malaki na yun. Wala naman silang pinatong dito na magkano presyo, no? Wala pa. Fix na yung 1.5 eh. Fix na yung 1.5 na benta mo. Tapos yung shipping dun na. Sa kanya. Sa marketplace mo ba yung pinost, boss? Ako marketplace. 1.5 na, okay na. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Okay, sa biyahe kuya. Oo. Taga dyan lang din yan, boss. Yon yung ka-transaction ko. Taga dyan. Thank you, boss. Thank you. Dito na-confirm ko na legit ang seller at taga dito siya. Pero hindi pa rin ako nakontento. Tinawagan ko pa rin si seller. Kinonfirm na kung nag-send siya ng pera sa GCash sa katransaksyon niya na buyer. Nike na jacket. Halagang 1.5. So kinausap ko naman si Pops ay si sir na kung magkano yung benta niya talaga. 1.6 nga daw, tas natawaran naging 1.5. So sana ganun. Sana hindi 1,000 lang ang benta tapos ginawang, diba? May mga ganun kasing senaryo eh. Saka parang kinakabahan din. Ang kabado rin si sir. Parang hindi ko alam kung bago o ano. Pero sa item legit naman. So tara. Malaki yung delivery fee nito mga boss, 242. Papuntang Pasay lang to. 9 kilometers lang. Kasi meron tong additional na 100 plus. So, ayun, priority fee na 107. As yung abono. Boss! Oh, sir. Ako yung nag-pick up kanina dyan ng damit, diba? Yung night. Wala ka namang i-send na Gcash sa no? Gcash, wala ka namang i-send sa receiver. Sa nag-book sa kay Ma'am Sharon, wala naman, no? Wala. Sige po. Okay. Salamat. Sige po. So, kinonfirm ko lang kasi baka mamaya mag-send siya ng Gcash eh. Yan ang ano ngayon, ang latest na scam ngayon. Seller ang binibira ng mga scammer ngayon kasi di na nila mautakan yung mga rider kasi matatalino ng mga rider ngayon. So tara, tuloy. Pagtawag ko sa receiver, binabaan ako ng tawag. Nababaan ako ng tawag mga boss. Binababa oh. Yari.
sinasabi ko eh. Hindi naman sanang scam to, Brad. Tawagan ko yung ano, yung pinikapang ko. Boss? Sir? Kaya bakit po? Anong ano, hindi kasi makontak yung magre-receive, bossing. Andito na kasi ako eh. Ano ba sabi niya? Ay, hindi po. Tawagin na lang po kasi ano po. Yung po, bigla siya nag-block sa akin. Nag-block? Nag-Gcash ba kayo sa kanya, boss? Nag-Gcash kayo sa kanya? Wala po. Wala po. Bakit? Wala kayong sinend sa kanya. Bakit kayo binlock, sir? Ewan ko, sir. Pero wala kayong sinend sa kanila kahit ano, kahit magkano. Bakit po? Ano po? Hindi po ba makontak? Hindi makontak eh. Dito na ako eh. Tanungin na lang po kung saan yung pangalan niya, yung address. Ano kasi to, tower to, boss eh. Bossing eh. Dapat hindi kanya Ikaw po kasi kalalim, ano eh, yung... Ha? Pinagpig ano dyan eh. Ano? Kilala. Pero bakit binlock kanya sa messenger? Ewan ko po. Pero wala ka namang binigay sa kanila kahit mga Gcash, magkano, ganon. Bakit po pag ganun yung kaysa nung meron pag ganun po? Kasi first time ko lang po ma-encounter yung ganyan. Pag ganon kasi sir, pag nag-send kayo sa kanila, malamang yun na pwedeng ma-scam kayo sir. Kasi ano eh, hindi pa na-receive yung item eh. Hindi pa nakukuha yung item ng magre-receive. Kumbaga yung item is Ano po mangyayari? Kumbaga yung item is pinapatungan nila yan. Kunwari ang item mo sir 1,000. Gagawin nilang 1,500. Tapos yung sobra na binayad ng rider, isi-send sa kanila sa Gcash. Wala ka naman sined na magkano kahit magkano sir. Nag-send po ako ng 500 dun sa isa. Yun sabi ko sa iyo sir eh. Sabi ko kinat kita kanina, 'di ba? Sabi ko sa iyo kung magsi-send ka ng ano, ng Gcash. Sabi mo sa akin wala naman, wala kang sinabi. Kasi talaga may encounter. Hindi ba wag ka magsi-send ng ganun sir kasi alam mo bakit? Abono na nga eh, nabunuhan ko na yung item eh. Kumbaga ako na yung magsasacrifice doon ng ano, abono kasi nga wala ka nang ilalabas na pera. Kasi magaling mag-alibay yung mga yan kasi wala, na-scam kayo niyan sir. Ano po mangyayari sa akin yan, sir? O sa inyo po? Ano pong effect niya? Hindi, itong item sir, ibabalik ko dyan sa inyo po para makuha ko po yung 1,500 ko po na pinang-abono po. Hindi pwede, sir, kasi ano ako eh. No policy reset ko eh. Ano May po? policy ako na no refund yun. Ano po? May policy ako na no refund. Hindi pong... May policy ako na no refund. Hindi naman po ako yung buyer nyo sir eh. Ano lang po ako, rider na nag-abono lang. Hindi po ako yung kausap nyo dyan sa transaction nyo sir. Bali mangyari nito sir, papunta po ako dyan. Ibabalik ko na po tong item nyo dyan sir. Dati ko maano yan, sir, kasi kaya na. Ano po? Hindi, contact nyo na lang muna po yung seller. Yung ano, yung buyer. Wala na nga po, hindi na po nakakontak kasi ba't kasi nag-send kayo ng pera sir sa ano, sinabi ko na sa inyo kung magsisend eh. 'Di ba? Papunta pa lang ako kanina, tumawag ako sa inyo, sabi ko sir, maggi-Gcash ba kayo sa inyo sa
sa kausap nyo kay Sharon o sa kahit sino? Sabi nyo hindi. Kaya nagkampante ako na akala ko walang mangyayari na ganun. Kasi yan ang scam ngayon eh, modus yan eh. Tingnan mo nga sir, binlock ka niya sa ano, 'di ba? Ibig sabihin may mali. Kasi kung legit naman na buyer to, hindi ka naman niya ibablock, 'di ba? Ano bossing? Wait lang, try ko wait lang. O sige, anuhin mo muna. Sige, anuhin mo muna boss. Ano? Ano po? Try mo na po i-contact ko. Hindi na nga po maano sir, pinapatayan ako, nakailang tawag na ako eh. Pinapatayan ako ng pinapatayan ng tawag. Tsaka hindi natin to ano rito sir yung address kasi ano to eh. Condo to eh. Condo yung ano na to eh. Di ba nag-send naman ang full address yan kuya? Oo, yung nakalagay dito. Wait lang ah. Yung address niya rito, ano? Abida Towers Prime Top. Kaso mga ano to, mga condo. Sige, pwede. Tanong ko muna sa gwardiya kung may ano ah. Pero tingin ko boss, wala na to. Alanganin na to. Kasi binlock ka eh. Hindi ka naman niya ibablock kung walang problema sa transaction niyo, di ba? Tsaka nag-send ka pala ng pera. Yung mas maano talaga 'yun na pwedeng mangyari. Kasi ibig sabihin, hindi ka pa pwedeng makampante kasi yung item hindi pa naman nare-receive. Pwede kung na-receive na tsaka mo i-GG ka sa kanila, pwedeng ganun. Pero wala eh, nasa akin pa eh. Pero i-try natin. Try ko. Oo nga eh. Yan kasi yung mga tinitira nila, yung mga baguhan dito, sir. Sir, pwede magtanong Chip? Meron ba rito ano, Tower 2 Unit 98? Wala po 98. Oh, wala sir. Alanganin sa ano pa lang, sablay na. Wala daw pong gantong unit na Unit 98 Floor 7. Kasi may nag-order kasi Chip abono. Ayun, ito yung in-address, yung kaso hindi na nako-contact. Baka siguro ng ano lang. Oh. Oh, abono din. Abono din to. Baka isa nga lang yan, dito lagi na-address eh. Wala, alanganin na sir kasi ano eh, walang unit dito na 98. Hello bossing. Hello. Wala, scam tayo mga boss. Patay na. Ay, ako po. Hello, bossing. Oh, wala. Tinanong ko na yung unit na 98 Tower 2 sa Maygard. Wala daw silang ganong unit, sir. Sige kuya, punta ka na dito para ano, spend po ako na lang ako ng mga ganun. Oh, sige sir. Sige po. Doon na lang ulit tayo magkita sa may transaction natin kanina. Sige sir, para po. O mga 30 minutes, mga ganyan, nandyan na ako. Okay po. Awit na nga boss. Scam naman. Legit yung ano, legit na paps yung ano, yung pinikapan natin si sir, yung bata. Pero yung ito nga, yung drop off, ganun yung ano nila eh, modus nila, pang-5 na to nangyari sa akin. Ayan, nagsinungaling sa akin si tropa eh. Tinanong ko kanina kung magkano yung item niya.
Sabi niya 1.5. Magkano ba talaga benta mo dyan? Sabi niya 1.6, tinawaran ng 100, kaya naging 1.5. So yung item lang pala na binibenta niya na jacket eh 1K. So doon malis na ako. Eh hindi pa ako kampante sa napag-usapan namin, may gusto pa akong malaman. So medyo nakalayo na ako ng ilang kanto, tinawagan ko ulit si tropa, yung pick up ng ng damit na jacket na wood. So tinawagan ko, okay, naka-record naman yung kanina. Sabi niya, ay sinabi ko na bossing, kung may transaction ba kayo na GCash, kahit sino doon, yung kausap mo, yung Sharon o yung isa, yung kapatid. Sabi niya wala daw. So ako, doon lang naman ako didepende. Wala naman na tayong pwedeng iba pang kapain doon sa transaction na yun, para malaman natin yung mga senaryo na ganito. At lalo na first time, kaya pala sa sa aninag ko kay tropa kinakabahan kanina. Doon pa lang medyo may na ako, pero hindi ko pa rin na mai-scam. Sabi naman yung mga tao na ganito, no, hindi na lang magtrabaho ng maayos. Ha? Sabi ko, tinanong kasi kita kanina, di ba? Sabi ko sa'yo kung nagsisend ka ng pera. Paalis pa lang ako kanina. Sabi ko kung magsisend ka, sabi mo hindi. Kasi first time lang talaga, parang talagang wala akong idea na ganun yung gagawin niya. Kaya talagang Pero ba't sinabi mo sa akin na wala kang isisend? ang sabi ng ng babae, huwag ko daw sabihin sa rider. Naku. Di, pasensya na kuya, kasi talagang sana maunawaan. Pero bibigay ko naman yun. Oo, kaso ang kasi doon, yan na modus ngayon ng mga scammer. Kasi yung nangyayari, hindi na nila mamodus yung mga rider eh. Kasi matatalino ng mga rider eh. Paulit-ulit kasi nangyayari ngayon. Ang minomodus naman nila yung mga seller, lalo na yung mga bagwan na katulad mo. Kaya di ba nga sabi ko sa iyo kanina, pag-uusap pa lang natin, magkano yung item? Sabi mo, Hindi naman nagbubukas. 1.5. Tapos tinawaran ka. Di ba? Oo. Kumbaga, inano ka niya, parang inano yung utak mo ng ng scammer, di ba? Pero kung nagsabi ka sa akin, wala, hindi ka sana maano. Pero at least kuya, alam ko na. Oo. Nagbebenta ka ba talagang online? Oo, ito yung mo. Salamat. Kasi tagal ko dun eh. At saka lalo ako naginala yung sinabi mong binlock ka. Di doon na sabi ko, ay wala na. Kasi ilang beses na nangyari sa akin yan, panlima ka na. Ay wey, Oo. kawawa yung yung iba. Mga seller talaga tinitira nila. Salamat kayo. Pasensya na rin po sa abala. Sige. Maraming Pala, kinuntsaba ka pala ng sabi, wag mo sasabihin sa rider na may isisend ka. Dapat doon pa naghinala ka na eh, kasi hindi mo naman kilala yun eh. Tsaka number mo lang siya makakausap eh. Mas maganda magtitiwala ka sa rider kasi may app eh. Nakikita mo yung number nila, yung may mga kasi may mga pinapasa kami yung mga license, tapos mga ORCR ng motor eh. Matitrace mo yung rider yun, hindi mo naman matitrace yung number lang eh. Sige kuya, salamat. Sige. Susunod, ingat. Maraming salamat kuya. Sige. Paano kuya, diba ganyan po yung shipping? Paano po yung shipping fee nun? Hindi. Wala pong problema dun. Kasi diba, sayang yung gas nyo or something. Hindi, yung sa akin, may pwedeng singilin kita, kaso nga lang, syempre, naglabas ka na ng 500. Kumbaga, naano rin ako sa'yo, naawa rin ako sa'yo. Sa akin, nayaan ko na yung pagod ko, tsaka yung kumbaga, dalawa na tayo na damay eh. Maraming salamat. Kasi kung iba yun, pwede ka pang singilin nun ng yung papunta dun, tsaka pabalik. Kaso nga, naglabas ka na ng 500, di malaking pera rin yun eh. Kumbaga, ko na lang yun, para susunod, mag-ingat ka na. Ha? Salamat kuya. God bless po. Ha? Maraming tulong po yung advice sa akin. Basta, lagi ka ba nag-online ng Parang ibibenta ka nga ito Oo. para mabawi. Pag mga ganyan na transaksyon, kailangan matalino ka. Kasi,
yung tinitira nila dyan, puro ngayon seller. Pag alam nila na, kasi magagaling yan, di ba? Magaling silang inausap kanila, magaling sila anong pagkasabi sa'yo ng unang-una? Parang pinagmadali ako ng bayaran tapos... Hindi, yung kinik muna nila yan sa marketplace, di ba? Tapos inaano-ano ka, yung anong sabi sa'yo? Sabi nila, babayaran daw ng kuya ko pag bumigay pag dumating na yung rider. Ang kausap mo yung Sharon. Tapos yung kuya, yung Pedro Sino na lang kausap ko kuya? Yun yung scam siguro magkasabwat. Magkasabwat. Tumawag ba sa'yo yung babae, Sharon? Hindi. Hindi. Ako baka isang number lang siguro. Magkasabwat. Kasi ito Rodrigo yung client ayun Yan yung nag-book. Yan yung scammer. Baka ito ginamit. Tinanong ko to sa sa guard, wala. Ibig sabihin, scam talaga. Tas binlock ka pa. Tas anong pagkasabi sa'yo nun? Yung order na daw yan, kukunin niya na daw. Tas ako na po mag-book sa sabi niya. Hiningi ko sana yung linking track. Yung linking track para binigay niya. Hindi niya binigay. Sabi niya, privacy kasi kuya, pakantay mo na lang rider. Hindi talaga siya nagbigay ng sabi ko. Hindi ka pa naginala doon? Hindi. Talaga kasi gusto mo rin siguro hindi kasi kapag GNT, talagang kapag GNT ang ang buyer, talagang kumpante na ako, talagang sigurado. Ngayon ko lang na-encounter na kahit GNT, may modus pa rin. Ngayon lang po talaga na kapag GNT, may modus pa rin. Kasi all this time, yung mga GNT na client ko, talagang sure buyer naman sila. Kaya ngayon lang po ako na-encounter. Hindi kasi yung GNT minsan Lalamove pala, sorry, Lalamove. All this time yung Lalamove po na yung Lalamove GNT, yung GNT kasi may matatrack sila ron kasi may pinapasa sila doon na mga mga ganun hindi ka nila ma-scam doon. Ito kasi on the spot to Kaya nga. Kumbaga pagka sinabing sige ibubook ko na yan, hindi mo naman sila kilala number lang nag-book lang. Tsaka sa messenger baka dami account lang yun yung ginamit niya sa'yo Tapos pagka sabi sa'yo dito, sige kunin ko yan, i-book ko na sa Lalamove, sabi niya. Sabi niya. Tapos pagka book, yun na, tumawag na ako sa'yo. Hiningi ko yung linking track. Tapos sabi sa'yo ng kausap mo yung Sharon, wag mo sabihin sa rider na mag-Gcash ka. Kasi inaano ko rin to para maging aware din yung mga yung mga kapwa ko delivery rider, lalo na ito, sample na to si sir na sa gantong modus. Kaya pag sinabi ng nag-book na may babayaran tapos kinuntsaba ka pa na yung sabi wag daw i-send yung link track. Tapos pagka pa sa'yo, wag daw sabihin sa rider na mag-send ako ng payment. Magsisend siya ng GCash sa katransaksyon niya. Ibig sabihin doon pa lang ina-advise na siya na na mautak na rin talaga ngayon yung mga nangi-scam. Talagang alam na nila yung galawan ng mga mga rider. Kasi kami mga rider, alam na namin yung mga ganyan transaksyon kasi halos 5 beses na to nangyari sa akin si sir na scam. Kaya alam ko na yung mga transaksyon. Kanina tinanong ko siya kung magkano yung item, sabi niya sa akin 1.5, 1.6 nga daw yan, tinawaran ng 100, di ba? Kanina yes, usap tayo. Tapos bago ako makaalis, hindi pa ako nakontento ron. Ginawa ko, tinawagan ko si sir, nandun pa lang ako sa kabilang kanto kung nag-Gcash siya. So sabi niya hindi kasi nga pinuntsaba na siya ng scammer. Kumbaga yung kuntsaba hindi naman kasama, kumbaga inanuhan na siya, sinabihan na siya, parang inano na sa utak niya na gano'n, no? Kasi all this time yung kapag nagpapa-order yung mga client ko ng Lalamove, talagang kampante ako, talagang sure buyer sila. Ngayon lang talaga ako naka-encounter at nag-biktima ng ganito. Kaya di ko rin talaga alam o wala ka idea na mangyayari yung ganito. So sa mga seller ng mga nagbebenta online, lalo na yung mga baguhan, mga nagbebenta ng mga second hand, maging kayo, maging ito awareness to. Kasi talagang talamak yan Marami na na-scam na ganyan Akala ko palang kunti-kunti lang bagong scam na pala to. Matagal na yan, 5 beses na yan. Yung nakaraan nga sapatos pa tapos pagkain ng hayop. Tapos mayroong pandamit, iba-iba. Kumbaga tinitira nila ngayon yung mga mga seller. Kaya awareness lalo na sa mga seller na nagbebenta online, maging mabusisi kayo kasi kung hindi kayo magpapaloko sa scammer, hindi rin maluloko ang rider kasi damay-damay na yan Nag-uumpisa yan sa seller papunta sa rider kasi hindi naman natin alam. Kasi ako yung part ko ginawa ko naman kay sir, tinanong ko lahat,
Nagsabi naman siya ng gano'n. Hindi na kampante na ako. Pero wala eh. Hindi pa rin natin na solve. Kumbaga sa mga seller na lang, maging ano kayo, mas magandang maging ano kayo sa mga rider. Mas maniwala kayo sa mga rider kaysa sa mga buyer, kasi yung buyer is sa number nyo lang naman yan nakikilala, telepono, tawag. Mga rider, nakikita nyo yung app nyan, may mga license yan, mga ORCR na sinisend para ma-trace nyo siya. Basta mag-ingat ka na lang sa susunod. Apo, maraming salamat po na. Alam mo na, nag-online ka, di ba? Alam mo na yung mga transaction, basta pag lalabas ka ng pera sa GCash, huwag mo na kausapin kasi magagaling parang inaano nila yung utak mo niyan eh. Inaano nila. Ano, paano kunwari ano? Hindi ako nag-send tapos nandun ka sa address. Ano mangyayari doon? Hindi ka nag-send ng Pera, di ba kunwari? Di ba nag-send ako? Pero pag nangyari Oo, hindi kung nag-send, kung di ka pa nag-send doon, safe yun. pwede pa natin mapigilan. Hindi ka malulugi, mababalik ko pa yung item, walang malalabas sa iyo. Kung sinabihan mo ko agad daw kanina, wala eh, kasi sabi mo sa akin wala kang sinindi. Kasi sabi Dapat doon pa lang naginala ka na eh. Kumbaga kinuntsaba ka eh. Bagay kasi first time mo lang, kumbaga lesson learned na yan sa'yo para talagang malaking lesson na sa akin to. para maging susunod na transaction mo, kasi hindi lang naman yan yung mga pwede mo ibenta. Ako nag-online din ako, kaya alam ko mga ano, malaking, ang tagal ko na nagde-deliver, kaya ano ko yung experience na mga ganito. Naawa rin ako sa'yo kasi balikan yun hanggang doon sa may ano, ilang kilometers yun, balik pa yun, tapos gagas pa ako nun. Pero wala na yun kasi pag ano ko na yun sa'yo, tulong ko na yun sa'yo. Maraming salamat para po. maging ano ka rin, yung maging aware ka na rin sa negosyo mo. Para sana ang wish ko na more subscriber na sa YouTube mo, kuya. Kasi marami ka palang subscriber, no? Marami man. Kasi ano eh, talaga yung minsan mga ano, pina-aware ko sila. Hindi naman niya yung pambabasya, yan ang ano niyan, para yung mga iba ma-aware din sila. Sige, salamat po, kuya. Ingat po sa biyahe niyo, kuya. Ingat ha. Apo, next time sa Thank you po. Bali, kumuha na ako ng booking mga boss, kahit hindi abono. Wala, hindi na natin to matatapos yung challenge natin na puro pa abono. Nawalan na ako ng gana. Ay, sumakit yung ulo ko. Sumakit ang ulo ko sa mga tao na mga hindi lumalaban ng pareho sa buhay. Yung gusto nila is makapangloko at makapanlamang. Mamaya mga boss, ipopost ko yung number ng scammer. Yung number nila both pareho, drop off tsaka yung nag-book. Pero pinaano ko na rin to, pinaka-cancel ko na rin kay Lalamove. Pinaban ko na rin kasi sabi ko in-scam yung seller. Tapos kinuwento ko yung mga nangyari. Ma'am Grace, bali mga boss, kumuha na lang ako ng booking mula Taguig hanggang dito sa Mandaluyong. Tapos diretso na akong uwi. Medyo sumakit yung ulo ko. Siguro dun sa biyahe ko na pagpunta ron, tas yung balik agad, kasi nagmadali rin ako eh. Kasi medyo kinabahan din ako kay sir na pagkasabi niya sa akin na ano, hindi raw siya nagre-refund. Pero nagkausap na kami, nagkaintindihan naman kami sa mga nangyari. So ito, awareness mga boss, lalo na sa mga seller ulitin ko lang na pag yung mga lalo na magtaka na kayo pag nag-book is yung buyer, isa na yon. Tapos pag merong transaction na may mangyayaring tutubuan or dalawa sila na nakausap nyo, pangalawa na yon na maginala ka na. Kasi magaling din sila magsalita eh, parang inaano ka, manipulate ba tawag doon, o parang ano, ini-hypnotize yung utak mo na magaling sila
may pag-usap sa'yo, pinapaniwala ka nila na ganito, ganyan. So yun, sa mga seller, lalo na yung mga seller na na nagbebenta online ng mga gamit, na mga second hand, na mga pinaglumaan, lalo na yung wala pa masyadong karanasan sa gantong transaksyon, yung mga book, tapos benta, booking, sa rider, magbubook sa rider, mga ganto ganyan. So maging maingat. Pag once na may pumasok na GCash na transaksyon, maghinala ka na, kasi mas maganda na magtiwala kayo sa rider kaysa sa buyer na nakilala nyo lang mula sa chat or sa number, sa tawag. Kasi sa rider pwede nyo silang matrace, kasi may mga license o RCR ang motor, may picture ng motor, harap, likod, gilid, pwede nyo silang matrace. At pwede kayo makipag-communicate kay Lalamove about sa nangyaring ganyan. So sa mga kapwa ko naman Lalamove rider, mga paps, mga boss, ito yung guidelines na inano sa akin ni Lalamove kanina habang kinakancel ko yung booking. Ito yung mga bawal, ito yung mga pwedeng mangyari na wag nating gagawin, na pwede tayong ma-scam sa gantong transaksyon. Una is no official receipt, yung wala siyang resibo. Pangalawa, via meet up only. So yung meet up lang kayo, alanganin. 'Di ba? Inaano ko rin sa vlog ko 'yan na pag meet up, huwag nyo kunin or alanganin kayo. Tapos sa pabili load, yung mga pabilin tapos load. Tapos ito yung isa, 7-Eleven counter transaction. Number 4, tas number 5, Lazada, Shopee payment. Number 6, cash in request, GCash, Maya, True, 7-Eleven, CLIQQ. Tapos online payment before proceeding to pick up point. Tapos COD items exceeding 2,000 for MC and 5,000 for sedan. Payment first before actual items. Huwag kayo magbabayad bago, wag muna kayo magbabayad hanggat wag muna nakukuha yung item. Parang yung nakaraan ng vlog ko, yung sa BGC, 'di ba? Gusto niya magbayad na ako para yung item ibaba na raw pati yung resibo, 'di ba? Huwag ganoon. So, yun yung mga inaano ni Lalamove na pwede tayong ma-scam, lalo na tayong mga rider sa mga gantong transaksyon. Base sa pinag-usapan namin ni tropa, si seller, parang nag-ano na ang mga yung scammer. Kumbaga, alam niya na yung pwedeng sabihin ng rider sa kanya para mahuli yung ganung transaksyon. Sa nangyari na yun, sinabihan na pala siya na pag sinabi ng rider na magsisend siya ng GCash sa buyer, wag daw sabihin. So alam na ng scammer na may ganun na pangyayari, kasi mga rider matatalino na alam na yung mga nangyayari. Hindi na nila ma-scam ang rider, kaya ang ginagawa ng scammer ini-scam na nila ngayon yung buyer, ay yung seller, lalo na kung baguhan pa yung seller nagbubenta ng online, lalo na sa marketplace dyan. Maging lesson learned to sa mga seller at sa mga rider para wala nang ma-scam yung mga gantong modus, para matigilan na. Kasi kung wala silang ma-scam na seller, wala ring madadamay na rider, kasi damay-damay yan Pag na-scam nila yung seller, matik pupunta rin sa rider, kasi yung rider hindi naman nila alam kung ano yung transaksyon. Kung may tanong man nila yung transaksyon na pangyayari na yun, depende na lang yun sa seller kung magsasabi ng totoo, gaya sa nangyari kanina, di ba? So pa-share ng video nito mga boss, para maging aware yung mga seller at saka mga kapwa natin delivery rider. So lagi kayong mag-iingat mga boss sa mga scammer. Tigilan nyo na yan, lumabang kayo ng para sa buhay, dahil walang maidudulot yan, nasa uli rin yung karma nyan. So dito ko na tatapusin yung vlog ko mga boss. Sumakit yung ulo ko sa nangyari, pero bukas
Linggo pahinga, Lunes bawi tayo. Baka subukan natin ulit tapusin yung challenge na to. Hindi natin nagawa kasi wala eh, nawala na ako sa ano, tsaka yung sumakit yung ulo ko. So hanggang dito na mga boss, lagi kayong mag-iingat. Lesson learned. Peace out.